transgression of physical law is a transgression of God's law. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Nais po naming batiin ang amin pong mga taga-subaybay na patuloy pong tumatangkilik sa amin pong programa na Kaalamang Pangkalusugan. Ano, Doc? Yeah. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Sabbath. Isang napakalaking karapatang muli na ang gawain ng pangkalusugan ay magpatuloy at marami tayong mga viewers all over the Philippines at sa iba't ibang mga lugar ang magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng daan ang bahagi na may kinalaman sa pagbubuo ng ating pangatawan. Salamat, Doc. At nais lamang po naming batiin ang amin pong mga sumusubaybay ngayong hapon pong ito, si Dr. Jamie Relioso, Dr. Ruel and Annie Camato, si Frankie and Tina Gomez ng California, and gayon din si Mr. Joel and Mrs. Chari Carmona, kasama ang kanila pong mga anak na si Jasri and Nico Carmona. And also, Doc, may nagpapabati sa atin ng happy birthday po kay Mr. Lito C. of Quezon City. And also, Mr. Ulysses Mahinay, maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay sa programa po ng Pangkalusugan. Ngayon, Doc, bago tayo magsimula, ay nais po nating imbitahan ang ating mga manonood na tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po naming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Batid niyo po, Ama, ang amin pong paghihirap dahil kami po, Ama, ay likas na makasalanan, especially, Panginoon, sa amin pong mga kinakain, sa amin pong mga pinapasok sa amin pong katawan. Tulungan niyo po, Ama, na kami po, Ama, ay mapatawad sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Gayon din po, Ama, dalangin po namin na ang pagpupuspos po ng banal na Espiritu ang sumaamin ngayong hapon pong ito upang ang amin pong mga tagapakinig, ang mga sumusubaybay ng programa tungkol sa pangkalusugan, Panginoon, ay magsama-sama po kami, Ama, na magkaroon po ng isang masigla at malusog na pangangatawan. Ingatan niyo po kami sa hapon pong ito ni Dr. Tam, gayon din po ay mapuspos nawa po kami, Ama, ng katalinuhan at karunungan dahil lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, good afternoon ulit po sa ating pong mga taga-subaybay at i-share nyo na po dahil magsisimula na po ang ating pong programa ngayong hapon pong ito. At nais ko lamang din, Doc, na ipaalam sa ating pong mga manonood na ang topic po natin ngayon ay isa pong sinuggest ng ating pong kaibigan na mula po sa Australia, si Kuya or si Brother John Budomo. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo pong pagbigay ng suggestion regarding po sa topic po natin ngayong hapon pong ito. At nais din po naming ibahagi po sa inyo sa amin pong mga manonood na maaari po kayo mag-send sa amin ng prayer request, ng inyo pong suggested topic at ng inyo pong mga questions para po sa ating pong programa, especially po kay Dr. Tam. So, ang topic po natin ngayon pong hapon po ito ay what harms your filter? So, Doc, itong filter na tinatawag natin ay yung ating kidneys. So, ano ba to, itong kidneys natin? Pag pinag-aralan natin itong kidney, siyempre ang purpose niyan ay linisin yung dumi. Kaya nga ngayon, since nga na natuklasan na, buti naman, natuklasan na itong tubig ay kailangan gamitin ng filtration system. Dahil kung inom tayo ng maruming tubig, ang mahirapan yung ating another na kidney ng ating katawan o another filter ng ating katawan. Sa halip na ang gamitin natin yung disposable. Pero yung kidney ng tao, hindi ito disposable. Na pagka napuno na ng dumi, ang tawag doon ay daanin sa santong tanggalan. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, kung paano natin mabibigyan ng daan, ito tinatawag na bahagi na itong filtration system ng ating katawan, ay may siguro natin na magagawa niya ang kanyang tungkulin para linisin yung pinakadaloy ng dugo na dumadaloy sa iba't ibang parte ng ating katawan. Tama, Doc, no? Nais lamang po naming ibahagi sa inyo ang isang pong statement, mga kaibigan. Especially po, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa atin pong kidneys or yung atin pong bato. Take care of your heart, yes, but take care of your kidneys is not something you typically hear your doctor say. Tama nga naman, di ba, Doc?
na talagang hindi naman natin agad-agad maririnig sa atin pong mga doktor or mga espesyalista na sasabihin nila na, ingatan mo yung puso mo at ingatan mo rin ang iyong kidney. Kasi kung ano lang yung nararamdaman natin, yun lang yung pagbibigyan nila ng pansin. Siyempre, paano naman magkakaroon sila ng tinatawag na magandang pagtatrabaho? Kung yung mismong bahagi ng katawan nito, ikaw na mismo na pinagkalooban, ay hindi mo alam kung ano yung part mo, kung paano mo may ingatan ito. Kaya ito yung purpose ng kaalaman pangkalusugan. Actually, gusto ko lang magbigay ng isang kwento. Alam ko na, banggit ko na yata ito eh. Matagal ng panahon nangyari ito, siguro may mga 15 years ago na. Mayroong isang babae na nagkaroon ng sakit doon sa UAE. Nagkaroon siya ng problema sa katawan. Nagkaroon siya ng kirot sa loob ng tiyan na hindi niya malaman kung anong pinanggalingan. So, ang naging diagnosis sa kanya, tanggalin ng kidney. Dahil iyon ang dahilan kung bakit ganun yung pain. Ngayon, nung tanggal yung kidney, the same pain over and over again. So, it happens na nalaman na hindi naman pala kidney. Yung pala meron siyang gallstone sa gallbladder. Kaya nung nalaman, sinabi na lang tatanggalin uli, bibigyan na lang ng discount. Umuwi ng Philippines dahil napakinggan ako, salamat Dok, na sa Pilipinas umuwi. Hanggang sa nabigyan namin ng gallbladder flushing, nawala na yung pain niya, nawala namang undergoing with that kind of a very traumatic experience. So it happens na hindi dahilan sa bine-blame natin ng karamihan, pero dapat meron tayong first, second, third opinion. Kaya kung minsan, nabanggit ko nga, hindi naman to yung para patamaan ng sino paman. Mag-iingat tayo sa mabilisan na basta na lang tanggalan. Ang pinaka-importante, bigyan natin ng panahon. Kaya tuloy, parang ano ko lang naman to, joke ko lang, mag-iingat sa mga tigatanggal o manananggal. So, ibig sabihin, pag natanggal na ba, ano pang magagawa mo? Do you think may babalik pa nila yung organ na tinanggal sa'yo? So, ang point natin dito, ang kidney natin, gusto ko lang bigyan ng konting daan ito, na sa natural way kasi, nakita namin na may self-cleansing ang kidney. Kahit inibarado na at parang ang functions niya, bumaba na yung tinatawag na filtration system niya, rates niya. Para bang, ang conclusion, pag sobrang taas na ng creatinine, ay dapat after nang mag-undergo ng dialysis, at hindi na bumababa, hindi makaya, tanggalin ng kidney. Pero may mga way, nalilinis. Ito yung tinatawag, di ba yung mga filtration system? Binubugahan lang ng hangin yan eh. Mga air filter na yan eh. Tatanggalin yung alikabok, ilalagay uli, nagpapangisyon uli. Doon naman sa mga filtration system na yung katulad ng mga ceramic, pag tinanggal mo yung mga alikabok, pag nalinis na siya, at hinugasan mo ng tubig, ibalik mo uli. Papapasin mo, improve na naman yung under niya. So that's what this topic all about. Na naranasan ko na ang kidney naman pala, wag naman natin basta na lang husgahan na para bang kung mo inabuso mo yung katawan mo, kung mo hindi mo na ingatan yung kapamaraanan ng paggawa mo, ang Panginoon pa rin, meron pa rin pagkakataon pa rin na ipakita na meron pa rin room para tayo ay gumawa ng paraan. Salamat, Doc. At saka totoo po yun sa atin pong mga manonood. Minsan po kasi hindi natin napapansin na meron talagang natural na way na paglilinis ng ating katawan. Especially po yung sa ating puso at gayon din po yung sa ating kidneys. Especially yung kidneys kasi yan po yung tagasala ng ating mga iniinom na gamot, lahat ng ating mga iniinom or kinakain. Yung mga substances nun, yun po yung pumapasok or dumadaloy mismo sa kidneys natin kasama ng ating dugo, Doc. Kaya dapat po ay bigyan po natin ng pansin at tignan po muna natin mabuti. Talagang tayo ay bumalik muna doon sa natural na, syempre ang tubig, Doc, hindi yan pwedeng palitan ng kahit ano dahil yan ay isang natural na panglinis talaga or pang-hydrate ng ating katawan. Kumbaga yan yung gasolina ng ating katawan, So, ang ganda nga nito, topic ito. Anyway, balikan ko lang kanina yung sa page 43 ng Counterton Diet. The transgressions of physical law is the transgressions of God's law. So, isa lang ang nito, ang timbang nito. Kung minsan ang focus ng tao doon sa Ten Commandments. Pero nawawala tayo doon sa batas ng kalusugan. Kaya pag sinabi natin pang-aabuso ng katawan, for example, mali yung ipinapasok mo, mali yung iniinom mo,
mali yung kinakain mo, nasisira yung vital organ mo, especially kidney, sa tingin mo kaya wala kang violations dito? Actually, ito yung violation sa katawan ng tao na siyang nagiging dahilan ng pagpapakamatay ng hulugan. Na maraming mga grupo ng mga pulutong ng mga tao na para bang nasa justification lang ang kanilang focus ng pananaw. Pero hindi nalalaman na kasama ng justification yung enlighten ka ng Panginoon at bigyan ka ng biyaya na may kinalaman sa katalinuhan ng kaisipan at malaman mo between mabuti at masama. At matapos mong ma-differentiate yan at ating mapag-aralan, makita natin na dalawa lang ang tao sa mundo sa mga nakikinig dito. Sa mga nakikinig sa atin, sa viewers natin, dalawa yan. Merong kayang, pakibasa lang. Nais po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Christ Object Lessons, page 283. There are only two classes in the world today, and only two classes will be recognized in the judgment: those who violate God's law and those who obey it. Christ gives the test by which to prove our loyalty or disloyalty. If ye love me, he says, keep my commandments. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. He that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. John 14, verses 15 to 24. Ang ganda, Dok. So, dalawa yung tao. Isang alin, isang susunod. At yung isa naman, Nagva-violate. nag-babay. Ang tawag pasaway, ano, sa Tagalog. Isang masunurin at isang pasaway. So ngayon, itong pinag-aaralan natin tungkol dito sa vital parts ng katawan ng tao, karamihan nagsasuffer ng kidney disorder or kidney problem o heart problem, lahatin mo na, may violation yan. Walang pupwede na mangyari sa katawan mo na para bang dumating lang sa'yo na basta na lang na ayos naman yung ginagawa mo. Walang ganun. Lagi na tayong mayroong bahagi kung bakit ang tao ay dumadanas ng karamdaman. At kung malaman na natin yung mga dahilan na ito, meron tayong room para ma-enjoy natin at mag-glorify naman natin ang ating manlalalang. Na maisip natin talaga na you are not your own, I am not my own. We are belong to Him. Na ang Panginoon, espesyal ang pagkakagawa sa atin. Kaya nga lamang nababaliwala yung gift ng regalo ng buhay o regalo ng kalusugan kung hindi natin nakikita yung value at yung tinatawag na pagkakaiba noong isang tao na binigyan ng wisdom sa tinatawag na pamantayan o kautusan na siyang magiging guidelines para makasiguro tayo na dadaan tayo sa maayos na daan patungo sa tinatawag na masayang buhay. Amen. Salamat, Doc. At nais din po namin ibahagi sa inyo, sa ating pong mga manonood, ang nakalagay po sa Counsels on Diet and Foods, page 427. Intemperance commences at our tables in the use of unhealthful food. After a time, through continued indulgence, the digestive organs become weakened and the food taken does not satisfy the appetite. Unhealthy conditions are established and there is a craving for more stimulating food. So, ibig sabihin pala, Doc, di ba yung sinasabi mo, Doc, yung lagi mong sinishare na merong habit forming yung mga pagkain natin. So, ibig sabihin pala, pag nasanay na pala yung ating palate or yung panlasa natin, yung dila natin, dun sa ating mga talagang kinakain, ay talaga namang hindi na masasabi ng brain natin, yung, di ba yung frontal lobe nga natin yung nagde-decide. So, kailangan natin ingatan sa atin pong mga manonood na maging mapanuri at yung panlasa natin kung talagang sobrang dami na yung matindi na yung lasa ng asukal or ng asin, 'di ba? Sa ating katawan dapat talaga ay at tigilan natin or medyo talagang tapyasin natin yung naalala ko, Dok, kasi meron tayong pinag-usapan regarding sa salt, yung talagang salt
too much salt is not good for you. Kasi nga naman, Dok, yung isang tablespoon ng atin pong, yung isang kutsara po ng asin, kapag nakakonsume tayo nun, yun talaga yung 15 grams. So, ibig sabihin, yung ganun kadami, samantalang ang kailangan lang po ng katawan natin ay 1.5 gram lang, mga kaibigan. So, isipin niyo po, ibig sabihin, a pinch lang, kurot lang pala talaga yung kailangan natin sa isang araw. So, bakit naman tayo mag-create? Di ba, meron tayong sausawan, meron pa yung mga nilalagay pa nating panangkap sa ating pong pangpalasa sa ating pong mga hapagkainan or kinakain natin. So, talagang no po sa ating pong mga cause din kaibigan. ng dehydration yan eh. Di ba, lagi mong binabanggit na pag uminom ka ng alak tataka yung mga manginginom bakit laging umiihi. Kasi ang katawan mo, pina-flushing yung poison na ininom mo. So, ibig sabihin lang nito, pagka nakakain ka ng mali, nakainom ka ng mali, katulad nga ng mga alak na yan, mga kape na yan, lahatin mo na ng mga maling bagay, kailangan i-flushing yan. Kung na-food poison ka, magkikreate ang body mo para magkaroon ka ng diarrhea, para idumin mo. Yes. Or else, mamamatay ka. O kaya naman, iihi ka ng iihi kung liquid yung tinik mo. O something na maalat. Para naman mawala yung tinatawag na effect para temporarily, ay magawa ng paraan ng katawan. Pero ang problema, yung tubig ng katawan mo, hindi mo namamalayan, nakukuha niya yung reserve mo. Bumababa yung 70%. Kapag hindi mo napunan yun at na-maintain yung tinatawag na level na yun, ang tendency, unang-una, kasi kung hindi yan gagawa na, alam mo po yung mabulag pag na-dehydrate ka. Kaya pag hindi yan inano ng body, ay talagang gusto mo ba yung mabulag? Kaysa mabulag ka, kukunin yung nasa buto mo. Kukunin yun sa laman mo. Lahat ng nasa organ mo, sa kidney mo, sa liver mo, gallbladder mo, even yung tubig sa utak mo, kukunin yan. Para lang to keep going, parang minerals, di ba? Remember? Kasi gano'n nag-compensate yung katawan natin. Yeah, pag nagkulang ka na mga mineral material sa loob ng katawan, siyempre, yun yung nagpapa-alkaline ng dugo. Para ma-maintain ang alkalinity, dahil puro acid yung pinasok mo, kukuha mo na siya sa mga buto. Yung mga reserve natin. Reserve. Why we are sacrificing so much about that amount of that kind of material? So, ito yung point na sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, pag natuto tayo ngayon, nami-maintain natin. Kaya kailangan talaga nating matuto rin tayo na magpahalaga. At saka magpigil talaga. Isipin mo, nag-iisa lang to, gift ito. Hindi ikaw yung gumawa nito. Hindi ikaw may-ari nito. God na nagbigay nito. Bakit mo hindi pasalamatan? Kaya marami pag nandun na at wala na, no way out na, halos nandun na rin sa talagang bibigay na, doon nila na-realize na mali. Totoo, Dok, na nasa huli talaga yung pagsisisi. Kaya ang importante ngayon, habang nakakadinig tayo ng ganitong mga uri ng mga patotoo o mga informasyon, i-value natin. Salamat, Dok. And ganun din po sa atin pong mga manonood. Nais po namin ibahagi sa inyo ang isa pong pag-aaral mula po sa Piedmont. Sabi po ni Sally Brozek, isang registered dietitian at Piedmont, damage to the kidneys is often irreversible. So people who don't take care of their kidneys could face significant health risks which result in dialysis or even a kidney transplant. Totoo nga naman, Dok, no? Katulad ng ating sender dito sa topic na ito, Dok, no? Na talagang may damage na talaga sa kidneys. So, sa atin pong mga manonood, tumutok po kayo at para maibahagi nyo rin po sa inyo pong mga kaibigan at kapamilya kung ano ba talaga yung nakakasira sa atin pong filter o sa atin pong kidney. Ang tindi nito, actually nga, lagi nga nating pinag-uusapan yung katulad ng nakaraang Saturday. Ang sabi natin, gaano karaming mga tao sa buong mundo umiinom ng kape. Ngayon ang tanong, gaano karami sa buong mundo? Sa Amerika na nga lang. Alam ba na sa 26 million Americans, itong ganitong uri ng problema. Maraming taong nagkakaroon ng tinatawag na chronic kidney disease na pwede namang maiwasan. So ito yung point na sana huwag tayong masama ron. Ang National Kidney Foundation ang nagganito. Nag-reveal nito o nag-research, nag-conduct ng study. So, ang point nga dito, paano natin maiingatan na ating kidney? Yun ang pinakamahalaga rito. Totoo, At ang tanong, kunya, napabayaan mo na. Wala na bang pag-asa? Ang sa atin dito, meron. Huwag naman tayong gumibap. Dahil ang katawan ng tao, hindi tao ang gumawa nito. Diyos lang ang pwedeng makaalam kung ano yung limitasyon ng katawan mo at katawan ko. And in that way, hindi tayo give up. Gagawin natin lahat
para lang muling i-bless ng Panginoon yung katawan na kanyang pinaghirapan at nilalang. Kaya nga, lagi kong binabanggit yung regeneration process na pag naka 1 year ka na vegetarian, iba na yung organ mo Kahit damage na talaga yung kidney mo. Nag 1 year ka na, nag-change ng lifestyle. After 1 year, yung bubuin niya na kidney, iba na naman. And that is good news for me. Actually, halos kinikilabutan ako dito nung napag-aralan ko ito Hindi naman pala kailangang maging matanda ka agad. Hindi naman pala kung 66 years old ka na, 67, 70 years old ka na. Para bang wala ka ng gana? No way. We are just actually starting. Yun ang naramdaman ko. Sabi ko sa mga kaibigan ko, yung nagagawa ng mga ordinaryong kabataan, nagagawa ko. Nakapaglalaro pa nga ako ng basketball. Pangalawa, hindi naman ako nahuhuli dun sa tinatawag na regular activities ng mga kabataan. Bakit i-give up natin itong kalusugan? Samantalang meron naman tayong kakayanan para sumunod dito sa pamantayan. Kaya sina-challenge ko lahat ng mga senior citizen. It's not late yet for our beloved, senior citizen to do our part. As long as we are willing, I know that we are able to make it. As long as open tayo to follow the God's requirements, especially in that physical requirements. Salamat, Doc. At nais din po namin ibahagi sa inyo ang pinublish po ng Harvard Health. Sabi po dyan ay, many medications are also eliminated from the body by the kidneys, which is why doctors have to be very careful about the drugs they recommend and the doses they prescribe for people with kidney disease. And since kidney function declines with age, similar precautions apply to healthy senior citizens. Tama nga naman, Doc, di ba? Kasi hindi pwedeng prescribe lang ng prescribe yung ating pong mga doktor or yung ating pong mga espesyalista. Kasi nga, meron po talagang natural healing yung ating katawan. Pero hindi po natin sinasabi sa lahat to, Doc, no? Kasi, di ba, meron din tayo yung talagang paano kapag end stage na, talagang kailangan talaga ng masidhi or talagang malalim na pag-aaral at malalim na pag-iingat talaga doon sa mga itinitake po natin ng mga gamot sa ating pong katawan. Kaya ngayon, pag-uusapan na natin, Doc, ano ba sa ating pong mga manonood? Mag-take note po kayo, ano ba yung mga nakakasira o makakasira ng ating pong kidneys? So, number 1, Doc, ano ba itong tinatawag na salt? O, di ba, Doc? Ayan Siyempre, na naman. alam naman natin yan, yung maalat yung sodium. Pagka talagang nasobrahan tayo niyan, tataas pa yung blood pressure mo, pati puso mo, talagang pinapahirapan mo. Kaya dapat nating malaman na medyo slow down tayo dito. Aminin natin tayo mga Pilipino talaga mataas ang natin. Ang craving o yung taste natin dyan sa maalat. Lalo na mga Bulakenyo na kamukha ko. Mahilig kami talaga sa patis nung araw. Totoo, Doc. No? Masarap kasi yung may sausawan, Doc. No? May ibang sipa Ayan. At the same time po sa atin pong mga manonood, nais din po namin ibahagi sa inyo ang isa pong pag-aaral na ibinigay po ng Centers for Disease Control and Prevention. 75% of the sodium people consume is found in processed food and restaurant meal, which is paulit-ulit po natin mga kaibigan na ibinabahagi po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan na talaga nga naman yung ating mga delata, di ba, yung mga canned goods natin, Doc, no? Yung ating mga processed or mga instant na mga pagkain ay talagang mataas po sa sodium content or sa asin. Kaya tayo po ay mag-iingat. And ano ba yung mga example pa dun, Doc? Siyempre, itong mga delata, buti na lang, kahit pa paano, meron tayong knowledge tungkol dito. Siyempre, yung mga delata na yan, tatagal ba naman ang lifespan yan? Kung hindi mo lalagyan ng heavy amount of preservative, yung salt pan yan. Kaya yung mga instant na kung tawagin yung mga pagkain na mabilisan, ay talagang dapat iwas tayo. Lalo na yung mga pickled foods, canned vegetables, saka yung mga frozen food. Saka yung mga karamihan binibili na snack sa atin yung tawag dito. Yung mga to-go o kaya... Yung merienda ngayon, bibili ka na lang ng instant na yun. So, usong-uso kasi ngayon dyan. Kaya ang dami just imagine, bata pa lang ngayon. 20 years old, 15 years old, dinadialysis na. Totoo yan, Doc. Kasi kapabayaan niya ng mga magulang. Dahil ang magulang should be the mind of their children, especially in every family. Dapat ang parents, alam nila na sila yung authority. Na dapat sila mismo yung nagbibigay ng bantay o advice sa kanilang mga supling. Ngayon, makikita mo, ang liliit pa lang kung ano na yung, para lang huminto ng pag-iyak yung bata. Kahit ano na lang yung maiabot, ibibigay nila. Yan ba yung love natin sa ating mga bata?
Ang dapat nating tulungan ay yung tinatawag na walang alam tungkol dito. Kaya nakita ko na talagang very timely. Talagang sabi nga ng Espiritu ng Pangulo educate, 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 educate pleasantly and intelligently. Ibig sabihin, talagang ito yung main work na talagang dapat na huwag nating makaligtaan na maipaabot sa napakarami mga kaluluwa na nasa ilalim ng karamdaman. Ayan, isunod naman natin, Dok, kasi 'di ba sa atin po inuna natin yung asin, yung salt natin. Second naman ay yung ating asukal or yung sugar natin, Dok. Diba, tinapik na nga natin yung asukal. Pero ang masama dyan, pinag-usapan natin yung salt. Ang masama doon, gumawa pa ng peking salt. Sa asukal naman, may totoong asukal na nga, gumawa pa ng peking asukal. Di lalong napakatindi ng effect sa loob ng ating katawan. Kaya ito yung point na dapat tayo magkaisa na bigyan natin talaga ito ng time. Totoo, Dok, no? And at the same time, meron din tayong tinatawag, Dok, na ito talaga dahil summer ngayon, Dok, nauso talaga yung mga malalamig na inumin sa atin pong mga manonood, na yung tinatawag natin na mga kulay, lalagyan ko na lang ng kulay, Dok, no? Kulay itim, mga dilata. May kulay, mga kulay itim, mga kulay orange, mga kulay green ba yan? So sa atin pong mga manonood, ito po yung soda natin. Maiksing salita, mga soda to, sodas. Diba? So, ito talaga ay nakakasama kasi talaga punong-puno talaga siya ng Hindi ko alam kung chismis to sa ano naman talaga Ang sabi nila, ang ginagamit doon na preservative dyan. Ano nga yung pangalan ng preservative na nilalagay sa mga inumin na ganito? Yung phosphoric acid. Na pagka ini-research mo kung anong galing yung phosphoric acid, ito rin mga ihi ng kabayo. Yun pa lang yung pinag-uusapan natin, ha? Kaya ang point ko, hindi safe talaga na, siyempre hindi naman natin masisi Siyempre, ganyan talaga yung modern environment, modern na mundo, na talagang dapat talaga tayong mga health conscious. Kasi maganda kasi marami natin itong mga taong health conscious. Yung talagang lifestyle practices ay ma-improve natin. And gusto din namin pong ibahagi po sa inyo ang isa pong pag-aaral according to American Kidney Fund. A recent study suggests that drinking 2 or more carbonated sodas or yung mga soft drinks po natin, diet or regular, kasi meron tayo, Dok, di ba, yung isang brand na meron silang diet na ganito, diet soda, at merong regular para at least mabawasan daw yung sugar content, di ba? So ito po mga kaibigan, each day may increase your risk for chronic kidney disease. Okay po? Carbonated and energy drinks have both been linked to the formation of kidney stones. And that is according to American Kidney Fund, mga kaibigan. So, nakikita nyo po hindi po kami ang nagsabi, mga kaibigan. Kaya kung meron po kayong katanungan, kung meron po kayong suggestion ng mga topics, or meron po kayong mga prayer requests, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, or mag-comment po kayo sa ating pong comment box section. At sa mga numbers po na magfa-flash sa inyo pong screen. So, Doc, grabe, no? Iba-iba pala talaga. Kahit itong carbonated drinks na ito ay pwede mag-form ng ating kidney stones. Kaya yung tinatawag na cause ng lahat ng mga karamdaman actually, damay-damay talaga Siyempre, yung toxins, kung tawagin, di ba, nauso na nga yung detoxification or cleansing within the entire system. In order for you to create some sort of natural healing, we must see to it that we are going to clear up all the waste material that stay within our body for so long, for so many years. And without undergoing and doing that kind of natural modality, then the tendency, there's no way to get it better. So that's the way we look at directly with that natural healing. So it means when you are considering kidney flushing or gallbladder flushing or colon cleansing or blood purifier or blood purifying therapy, we must also consider that without changing the way we eat and the way we drink, nothing gonna happen. And that is the point, na wala ditong magic. Na kahit linis ka ng linis, hindi mo naman tinitigilan yung pagpasok ng pagpasok ng mga maling inumin na yun at maling pagkain na yun, mapapagod din yung system mo kalilinis. Pero napakaganda na magkaroon tayo ng tinatawag na value, yung pagpapahalaga sa ating kalusugan, na since ngayon na nagiging popular na itong natural way o natural healing, marami nagka-claim.
Pero the best natural healing ay yung nanggaling sa Panginoon. Di ba sabi nga, Amen. there are so many ways of practicing healing art. Parang there are so many ways of practicing natural modalities. Kasi modalities ang pinag-usapan, natural modalities. But there is only one way that God's will use to heal ng katawan. Ito yung tinatawag na gamot ng pagsunod sa guidelines ng batas ng pangkalusugan. Kaya iniisa, actually, nandito pa lang tayo sa nutrition eh. Kaya kung maintindihan natin lahat ito, talagang you will become, hindi ba meron tinatawag na, no? I'm sorry, may tinatawag na free financial independent. So, sabihin, hindi ka na nag-worry sa panggastos mo. Kasi you have more than enough for you to keep going. Till whatever, kung anong years ang abutin ng buhay mo. Kasi nilagay mo na eh, sa tama eh. Pinosisyon mo na eh. Kasi yun yung goal mo eh. Dahil ayaw mong mapabayaan yung sarili mo, pamilya mo. Kasi in order for you to live a healthy life, you need to have a decent budget. And in order to you to have a decent, in order for you to have a decent health or decent body or healthy body, kailangan mo ng decent din o tinatawag na tamang amount ng budget para masupplyan mo yung katawan. Eh paano mangyayari kung hindi mo i-combine yan? Kaya yung tinatawag na financially independent, ibig sabihin, when you are following the 8 laws of health, you will have no worry about ending in the hospital. Totoo, Dok. You can enjoy yung tinatawag na ang ganda ng buhay pag mayroong tinatawag na kalusugan. Amen. Di ba may mga awit na ganyan? Ang ganda ng buhay pag ang kalusugan ay laging kasama sa araw-araw. Siyang nagbibigay ng kalakasan at tamang kaisipan para maalala natin na may Diyos tayo na sa atin ay patuloy na nagmamahal. At hindi niya tayo iniiwanan dahil alam niya na kailangan natin ang kanyang guidelines tungo doon sa buhay na walang hanggan na binigay sa ating mga pinagkalooban, mga Adventist na mayroong mensahe na dapat nating huwag itinatago. Dapat ikalat natin ang good news ng kaligtasan. Amen. Kaya, Dok, itutuloy natin, Dok, ano pa ba yung mga harmful na mga pagkain o mga bagay na pinapasok po natin sa atin pong katawan? Dok, ito talaga ay controversial dahil naging topic din natin to noong mga nakaraang episodes natin, itong mga dairy or mga meat products. Pero ngayon, hindi na controversial eh. Alam na eh. Talaga lang hindi nila maiwasan talaga eh. Dahil under sila na tinatawag na. Ang tawag doon, yung wala na. Talagang nandun eh. Napailalim sila, Dok, pero sa ito lasa, namang atin no? eh, paalala gamot sa taong nakakalimot. Kasi mas mahirap ang makonfine sa ospital. Pangalawa, hindi mura ang ma-hospital. Ay nako, to be honest with you, hindi biro. Yung tinatawag na, kaya yung pinag-usapan natin yung pagbe-vegetarian, siyempre, yung denatured protein, isa rin yan sa hindi maganda sa kidney, di ba? Eh alam naman natin na 50 grams lang naman ng allow na amount ng protein sa ating katawan. Eh paano kung ma-over ka? Yung kidney mo pa rin ang tatamaan. Kaya ano ba yung benepisyo ng 8 laws of health? Ano ba yung benepisyo ng tinatawag na naintindihan mo yung part na gagampanan mo? In that way, hindi ka kinakabahan na basta na lamang dadapuan ka ng tinatawag na ganitong uri ng karamdaman. Nais po namin ibahagi sa inyo ang isa pong pag-aaral based on sa experience po. So, ang sabi po dito, a vegan or plant-based diet cannot prevent a person from developing COVID-19, but it may help support a healthy immune system. This, in turn, could aid in SARS or COVID-2 infection prevention and lower the risk of severe symptoms. So, ibig sabihin, nakakatulong pala, Dok. Ito na nga, itong pinag-usapan natin dahil siyempre kidney, napaka-vital ito. Actually, nakataya dito yung, di ba sabi nga, ang buhay ng tao nasa dugo. Pag ang kidney mo ay may problema, problema na yan. Yung dugo mo, hindi na po pwedeng i-maintain yung tamang dinis niyan. Kaya yung tinatawag na animal protein ito, ay isa ito sa pinanggagaling ng kidney damage na nagkakaroon ng kahirapan para mag-metabolize. Kaya isang nagiging napakabigat na dalahin ng kidney ng tao, yung tinatawag na pag-i-eliminate ng mga waste product o waste material. And later on, nagkakaroon ng tinatawag na pagtaas ng creatinine. And later on, the doctor will
probably advise them to undergo with that kind of dialysis. Kaya pag nagkaroon tayo ng high protein type of diet, na alam naman natin na 50 grams lang naman yung allowable amount. Kaya ito po yung bagay na sabi ko nga doon sa mga dinadialysis, since na hindi pa naman huli yung lahat, ang dapat na i-dialysis ito. Itong pagkain na dumadaan dito. I-filter muna natin dito I-filter sa bibig dito natin. dahil kailangan, at ito naman, para ma-filter ito, ito yung magdidesisyon. Yes. Kailangan alam mo ngayon yung mamili. Either susunod ka o magiging pasaway ka. At kung maging pasaway ka, tanggapin mo na yung problema mo. Totoo, Dok, di ba? Wala ka na magagawa. It's your choice anyway. If you choose to be healthy, that's fine. You can choose to be happy. Oh, you can choose to be miserable. Bakit? Ikaw yung nagde-decide. Kaya ako, mas pinili ko, mas iingatan ko na lang yung diet ko kaysa maubos yung savings ko. Totoo, Dok. O kaya naman mag-suffer ako. Dahil napakasarap kaya mabuhay. Totoo. Kahit sabihin mo pang nagdadanas ang buong Pilipinas ng ganitong uri ng problema, hindi lang sa financial, pero ang buhay napakaganda. Ang Panginoon ang nagbigay. Kaya kailangan talaga nating ingatan, mahalin, yakapin, bantayan, at ating kilalanin kung paano natin ibabalik sa Kanya pagkilala sa Diyos na sa atin na nagmamahal. Amen. Kaya sa ating pong mga manonood, nais din po naming ibahagi po sa inyo ang isa pong pag-aaral po according to Harvard Health Publishing. Study shows many health benefits to moving away from an animal-based diet towards one based on plants. Colorful plant foods are nutritional powerhouses and can prevent chronic diseases. So ayan na po. Ayan na po mga kaibigan ng kasagutan. Talagang mag-switch tayo doon sa plant-based diet para at least maiwasan natin na magkaroon po ng problema ang atin pong mga kidneys. Doc, ano pa ang kailangan nating iwasan? Siyempre, lagi naman nating, nung nakaraang Saturday nga lang, nabanggit nga natin yung caffeine. Na alam naman natin ang talagang matindi rin ang binibigay na problema nito sa ating kidney dahil may stimulating effect siya. At the same time, yung kidney nahihirapan. Pati yung ating kidney ay nabibigatan. Kaya isang uri ng bahagi nyo at bahagi ko na sana ay tanggalin na lang natin ito. Ang tawag nga dito yung ihinto mo. Sa ano kasi sa natural medicine kasi, kung naninigarilyo ka, nagkaroon ka ng lung problem, sasabihin ng natural practitioner, tanggalin mo yung sigarilyo. Ganun lang kasimple ang healing. Bahala ang katawan para bumalik sa tamang kalagayan. Yun ang good naman. Kasi may regeneration process eh. Once you stop yung bagay na nakakasira sa katawan mo, unti-unti, babalik yung dating ganda ng pakiramdam mo. Kaya alam mo na masama ang kape, tanggalin mo. That's the way it is. Sigarilyo, tanggalin mo. Junk food, tanggalin mo. Yung mga sodas, tanggalin mo. Bakit? Mabubuhay ka ba nang wala niyan? Hindi ka ba mabubuhay nang wala niyan? Eh, meron naman tayong buko. May tubig naman tayo. May mga ginger naman tayo. May mga fruit juice naman talaga tayo. Bumili ka lang ng pakwan, i-blend mo, inumin mo. Sobrang sarap. Totoo, Doc. Yung melon, i-blend mo. Ang sarap. Yung mga fruits, i-blend mo. Sobrang sasarap yan. Eh, bakit natin papalitan itong mga artificial na ito? Nang akala natin, makapagpapalusog ng katawan ng tao. So, ito yung point po sa natural way. Tinatanggal ang bagay na hindi makakabuti sa iyong katawan. At yung ipapasok naman at kakampihan yung sarili mong immune system at yung katawan ng mga pagkain makapagpapalusog at magpapalakas ng ating katawan. Kaya binabanggit ko lagi ito sa may cancer. Pag may cancer ka, huwag mong pakainin ng cancer cells mo. Totoo, Doc. At ano yung mga pagkain ng cancer At cells? ipakain mo ngayon yung mga magandang pagkain para sa normal cells mo. Sinong mananalo sa dalawa? Eh di yung normal cells. Yung hindi mo pinakain ng matatalo. Yes. So, yun yung isa sa pinakatamang kapamaraan. Huwag mong pakainin ng asukal yung cancer cells. O, huwag mong bigyan ng mga junk food at karne yung cancer cells. Magpahinga ka. Kampihan mo itong normal cells mo. Dahil tinanggal mo na. Magpasok ngayon ng mga juices na yan, yung mga alkalizing material, yung mga green stuff na yan. Lahat ng essential amino acid na kailangan ng katawan. May lysine, may proline, isoleucine, may thioine, acidin, tryptophan, phenylalanine, and lahat ng essential minerals ipasok mo to alkalize the blood. At ibigyan mo ng matataas na antioxidant. Patawarin mo lahat na nagkasala sa'yo. Uminom ka ng tamang amount ng tubig, magpahinga ka, at magkaroon ka ng Panginoon sa buhay mo. Believe me,
Walang sakit na po pwedeng gumapi sa katawan ng tao as long na may time ka pang gawin yung part mo. At dahil po dyan, nagtatapos na po ang programa namin. Ay, hindi pa pala, Doc. Ayan, napakinggan niyo po sa atin pong mga manonood ngayong hapon pong ito. Kaya kung meron po kayong katanungan, ay i-message nyo lamang po yan dito po sa programa ng Kaalamang Pangkalusugan. Dyan po sa mga numbers po na magpa-flash po sa inyong pong screen. At the same time, pwede po kayong mag-comment dyan po sa comment box section po. And at the same time, Doc, meron pa tayong nakaligtaan na isa. At yun yung tinatawag na genetically modified organisms. That's right. Yung kidney rin ang tinatamaan niya ng GMO o genetic engineered food. So ito yung pinaka-matindi na napakarami ngayon yung mga engineered food. Na sana po ay iwas tayo dito. Kasi nakapasok sa kamatis, nakapasok sa major food ng Pilipino, sa Asia, soybeans. Itong bigas, itong soybeans. Isipin mo, pati nga yung mga saging ngayon. Balita ko, meron na talaga mga saging ngayon na ano na rin, genetic na rin, mga GMO na rin. At itong mga tinatawag na flour, napasok na rin. Anyway, alam na naman ng karamihan ng tungkol dito sa GMO na kidney rin ng major na tinatamaan nito. At ang pinakamabigat, pati brain. Kaya ito po ay isang paalala lang. At pag sinabi natin GMO, genetically modified, meron pong byproduct ito, yung bacterial protein, na merong kakayanan dahil merong plasmid siya na invade ang ating DNA. Ito yung blueprint ng ating katawan. Na ito po yung napaliwanag ng mga kilalang mga doktor, katulad nila Dr. Cavana, na knowledgeable sila sa biochemistry, molecular biology, na kanilang pinag-aralan ng effect ng GMO. Na hindi naman po talaga ito makabubuti, hindi advisable na kumain tayo nito. Kaya dapat makasiguro tayo na safe tayo dito sa ganitong uri ng mga modern type of food. Kaya ako mas prepare ko yung local, yung sariling tanim. Kaya nagpapatanim ako ng sarili kong gulayan. Salamat, Doc. At nais din po naming ibahagi sa inyo ang pag-aaral po mula po sa Harvard Publishing. Sabi po dito, once you lose kidney function, it becomes very involved and very costly to make up for damage to these important organs. They are vital to keeping your body toxin-free. So, Doc, ibig sabihin, dahil nga 'di ba filter natin, natural filter po ng ating katawan, yung ating pong kidney. So, ibig sabihin, yung mga toxins, yung mga yung hindi magagandang mga bagay na dapat ay ilabas sa ating katawan na hindi naman originally or naturally na dapat nasa loob ng katawan, ay siya po yung tagasala. Kaya talaga, Doc, no, hindi talaga pwedeng mapalitan. Kaya ang tamang pag-take care dito, yung una, tanggalin mo lahat yung naging cause ng problema ng kidney. Pangalawa, para hindi mahirapan ng puso sa pagpapump ng maruming dugo, kailangan linisin ang dugo at ang kidney. At hindi naman malilinis ang dugo at ang kidney kung hindi mo rin lilinisin ang bituka. Dahil yung mga old fecal material na naka-stick doon sa wall ng bituka ng matatagal ng panahon, isa rin yan sa nagpaparumi ng dugo. Kaya ano na yan, sama-sama na. So, ang ginagawa namin sa mga natural way, kine-cleanse talaga ang bituka. At meron din pang cleanse ng kidney, katulad ng burdock, ng red clover. Ginagamit ito. At paglinis naman ng bituka, may mga nagagamit tayo, katulad nga ng yung high fiber food, na may mga alam na naman ng karamihan dito, yung psyllium husk. O kaya naman, kung medyo heavy, pwede tayong gumamit ng Chinese angustifolia o yung tinatawag na, itong Cascara Sagrada or Sina, na ito yung makatulong, pero ito yung mga cleansing na hindi naman maintenance. Something to help and make the blood more cleaner in that kind of particular therapy. And then pagdating naman sa kidney, marami naman tayo, katulad nga ng aloe vera na nabanggit tayo, yung cranberry juice. At pwede tayong uminom ng lemon na paggising sa umaga. At merong katulad nung nabanggit ko nung last Saturday, isa sa one of the best one, ay yung tinatawag na for 2 weeks, uminom kayo, pero may once a day na rest. Yung tinatawag na urba ursi. Ito po ay napakaganda rin paglinis ng kidney. At pag nagawa niyo po yan, sinabayan niyo po ng pagbe-vegetarian, nag-exercise kayo,
at kumain kayo ng tama, lahat ng mga essential minerals, essential amino acid na nakuha sa green leafy vegetables at sa masasariwang prutas, actually nagre-repair to eh. May good news eh. Nagkakaroon ng normal regeneration process ang body. And then after a month, makita po ninyo, ang ganda ng daloy ng dugo ninyo, ang ganda ng ihi ninyo, ang ganda ng pakiramdam ninyo, hanggang sa masanay na kayong kumain ng pagkain na prescribed ng Panginoon sa Genesis 1:29. Na siguro may dagdag natin yung tinatawag na ano ang advantage at benefit ng kumain ng natural o yung tinatawag na pagiging vegan or vegetarian. Dahil ito po ay prescribed hindi ni Dr. Tam. Prescribe ito sa ating mga magulang na hindi kumain ng may buhay. Namatay sila bunga ng kasalanan. 932, namatay sa katandaan. Iyon ang gusto ko. Na mamatay ako sa natural death, na matanda na lang, pipikit na lang. Ganun po yung mga may edad na nabuhay, na kumain ng maayos at binigyan ng tama ang kanilang katawan. And that is for me. Salamat, Doc, no? And at the same time po sa atin pong mga manonood, nais din po naming ibahagi sa inyo ang isa pong pag-aaral mula po sa Harvard Publishing Health. Although the heart and the kidneys play very different roles in the body, research shows the two are intimately linked. Disease of one increases the risk for disease in the other. The link is so strong that one expert has dubbed heart disease and kidney disease fatal twins. So, ibig sabihin pala mga kaibigan, kapag nagkaroon ng problema ang ating puso, maaaring magkaroon ng problema ang ating kidneys. At gayon din naman, pag nagkaroon ng problema ang ating kidneys, ay maaari ding maapektuhan ang ating mga puso. Kaya kailangan po natin na ingatan ng ating buong vital organs, yung lahat ng mahalagang organs ng ating katawan. Kaya nawa po ay meron po kayong natutunan sa hapon pong ito. At ngayon po ay sasagutin na po namin ang inyong pong mga katanungan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Okay, Doc, sa ating pong first question. Doc, pwede po ba ang olive oil sa may asthma? Yeah. Okay, so pwede pala yon sa ating pong sender. Pero ang kailangan nila yung pure talaga na cold. Na cold pressed. Yeah, na cold okay. press. Ask ko lang po sana sa nararamdaman ko dahil matamlay po ang aking katawan last 3 weeks. Ay tumataas po ang aking BP. Ano po ang pwede kong gawin? Kung continuous yung ano niya, pumunta muna siya sa kanyang kung sino man yung doktor na kanyang regular na pinupuntahan, baka kailangan niyang mag-take ng emergency. Pero kung gusto mong mag-take ng garlic, hawthornberry, and cayenne, you can put that together. And it will be a big help. Or yung tinatawag na garlic with lemon juice. Okay. Di ba, Dok, nabanggit niyo rin po nung Tapos last kumain time? ng huwag maalat. Siyempre, kasama na yung ating... Opo. Uminom ka man nun. Tapos pagdating ng oras ng pagkain, kakain ka na naman ng bulalo, kakain ka na naman ng minantikaan, kakain ka na naman ng maalat, eh, nothing gonna happen. And I am always advising that. Napaka-diretso ako. Opo. Sabi nga sa pag-aaral, tanggal kung ano yung cause ng karamdaman. Hindi po pwede yung kukonsintihin mo. Alam mo na nakakamatay ang paninigarilyo at inuubo ka na nga, may problema ka na sa katawan, kung gusto mong humaba yung buhay, tanggalin ang sigarilyo. At kung ikaw naman ay may high blood at matako kang kumain ng mga matataba, junk food and processed food, tanggal. Wala akong magic. Wala tayong tinatawag na yung pangako. Na bumili ka lang nito, gagaling yung sakit mo. Hindi po pwedeng gumaling nang walang cooperation sa laws of health. Hindi po pwede yung, inumin mo lang yan forever. No. Ang importante, sabayan mo ng pagbabago. Kaya nga, sabi nga, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Nasa taong gawa. Yan, salamat, Doc. And meron din po tayong sender. Sabi po niya ay, I've been waiting for a topic about hyperacidity but I haven't heard one yet. Or maybe it was already discussed but I missed it. Siguro, Doc, ito ay gagawa po kami ng isa pong topic regarding sa hyperacidity. Pero, nung mga last episodes po namin, Doc, nakapagbahagi na po si Doc ng mga dapat nating iwasan dahil marami nga po yung acidic, especially, Doc, sa mga nagkakape, Yan. So, magkakaroon po kami ng topic regarding po dyan. At gayon din po, isa pong nagtanong,
Ano po yung mga best plants for cleansing and pang-detox and best time at papaano gawin? Actually, lahat naman ng fruits, kung gusto mo magkaroon ng cleansing, mag 10 days fruit diet sila, natural cleansing na rin yan. Merong water therapy cleansing. Pero meron tinatawag na, kung tawagin natin more, lalo na sa may mga malalalang may mga karamdaman, ginagamitan na yan ang tinatawag ng mga natural herbal cleansing material for them to clear up those kinds of yung matitigas na talagang mga nakadagan doon sa dingding ng kanilang mga bituka. Okay. Pero lahat ng gulay ay may cleansing effect yan kasi matataas ang fiber niyan. Okay. So, Doc, ito naman, meron po ba, Doc, na vegan cheese na gamit? Actually, merong nabibili ngayon na mga made by soy or soybeans na nakaka-process sila ng halos parehas yung lasa ng keso. Ng keso. Okay, so pwede pero mas safe naman yun kaysa rin sa animal type of what you call that. Pero ako, siyempre, kahit paano, process pa rin yun. Mas prepare ko na yun, wag ko nang sanayin yung katawan ko doon. Okay. And last na question, Doc. Sabi po dito ni Ningning, ayan, from Ningning, sabi niya, Doc, ang akin pong lungs ay dumudugo at umiinom po ako ng herbal galing po sa isang kumpanya na tinangkilik niya, ano po, Doc. Kaso lang, mahal po at hindi ko makayanan. Almost 1 month pa lang po ngayong March. So, nung March pala ito, Doc, nag-message siya sa atin. Sana po ay matulungan niyo ako and God bless po. So, Doc, ano ba yung mga herbal na pwede niya po sigurong inumin? Actually, pwede siya mag-take ng fenugreek at ng mullein. May mga health store naman, anywhere. Marami na naman yung mga health store. At the same time, itong ating labanos, onion, ginujuice yan. Saka, nilalagyan ng itong tinatawag na garlic. Natural antibiotic at the same time. Maganda rin yan sa baga. So, pero ang pinakamagandang gamot sa baga, first of all, ay lagyan mo ng mainit-init na tuwalya rito, likod at harap, para kung may mga old fecal mucus inside the body or catarrh, matunaw at para ilabas. At the same time, pumunta sa tabing dagat dahil napakaganda ng vitamin D ng tabing dagat sa may mga lung problem. Napakabilis gumaling. At pwede ka rin mag-vitamin D3 hanggang 5,000 sa araw-araw. Okay. And that way, magkaroon ng tulong yung ng baga. Pangalawa, kailangan iwasan ang I'm sorry okay lang po, Doc. Sa maalang taon na ba siya? I think dalaga pa to, Doc. Kasi akala ko kung may asawa na o kabataan, kung may boyfriend, iwasan muna yung physical interaction. Okay, kasi sa lungs nga siya. Pag na-over ka, nakakapag-cause din ng tinatawag na lung disorder. At nakasulit din yan sa ating aklat ng ating propetisa. Salamat. Ang tawag doon, self-abuse. Ayan, totoo, Doc. Ayan. So sa atin pong mga manonood, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsisend ng inyo pong mga katanungan at ang amin pong patuloy na sinasabi po sa atin pong lahat, sa inyo pong lahat na amin pong taga-subaybay ay mag-send lamang po kayo ng mga katanungan at amin po yung iisa-isahin po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Tayo ay maging pasensyoso at pasensyosa lamang po dahil talagang sobra pong dami talaga ng mga nagsisend po sa atin po ng mga katanungan at hindi po namin pwedeng talagang yung isang mahaba talaga, Doc, no, na makikater natin dahil meron lamang po tayong limitadong oras sa atin pong programa. Sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang Counsels on Diet and Foods, page 427. The more the appetite is indulged, the more frequent will be its demands and the more difficult of control. The more debilitated the system becomes and the less able to do without unnatural stimulus. The more the passion for these things increases until the will is overborne and there seems to be no power to deny the unnatural craving for these indulgences. Maraming salamat pong muli. Ito po si Gladens Panuelos kasama po ang naturopathic expert para sa Kaalamang Pangkalusugan.